Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At paki-share na rin po para lumaki ang ating community at maraming makarinig at makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual yung ating EJ Morse prayer. Here it goes sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants. Tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Hindi ako sang-ayon kay Senator Tolentino sa bagay na yan. Sinabi ko na noon, ang paniniwala ko at ang tingin ko, tatawid ito. Pero itong opinion to mula sa 19th Congress ay hindi pwedeng i-bind ang 20th Congress. Kailangan pagpasahan muli yan. At sinabi ko na rin na may mga president sa United States na tumatawid ito. At marahil dito sa Pilipinas, ang isang president ay yung SET, na kung saan yung mga kaso ng Senate Electoral Tribunal tumatawid ng susunod na Kongreso. Yung kaso. Wow! Tuloy-tuloy na tayo mga kapatid, mga kababayan. Pag-usapan natin itong nangyaring mga aksyon na medyo nagkainitan ang mga sagutan diyan sa Senado. At alam naman natin na nagkaroon nga ng mga motion itong si Labato de la Rosa, itong sila Bongo at itong sila Tolentino na ang kanilang tono ng pananalita ay talagang dismissal. Hinaharang talaga nila. Ayaw talaga nilang matuloy itong paglilitis ng impeachment case ni Sara Duterte. At alam naman natin kung ano dahilan yan. Siyempre, pinoprotektahan nila itong si Sara Duterte dahil pag ito nasalang dito sa impeachment proceedings na to, kitang-kita rito yung mga ginawa niya na maglalabasan yung mga ebidensya na talagang ang public opinion ang maghahari dito. Makikita ng publiko kung ano talaga ang katotohanan at hindi papayag ang mamamayang Pilipino na hindi magkaroon ng conviction once lumitaw na lahat talaga ng mga ebidensya ay totoo. Lalong-lalo na nga yung mga bank accounts na sinasabi ni Senator Trillanes na ang monthly remittance dito nanggagaling sa isang drug lord. So, ganun na lang talaga ang pagkilos nitong mga pro-Duterte na hindi na nahiya na pasweldo ng mamamayang Pilipino ay talagang obvious, hindi na talaga nahiya, nagpakita na talaga sila na sobra silang sumusuporta doon sa taong inaakusahan ng pagnanakaw at iba't iba pang krimen. Wow! Nalimutan na nila talaga na sila ay senador ng bayan. Baliwala na sa kanila yan. Baliwala sa kanila na pinasusweldo sila ng mamamayang Pilipino ang kakapal ng muka. Kasama na dyan si Amy Marcos na mayroon pa siyang mga pa-SKL na talagang nanindigan siya sa kanyang pagdepensa kay Sara Duterte. Ito sa mga nakita natin na kilos ng mga senador nung gabi na yan, kitang-kita rito na itong mga senador na to, especially ito yung Duterte block, hindi nila kinahihiya na talagang ipinakikita nila na meron talaga silang pagkiling dito sa mga Dutertes. Pero, ang kagandahan lang dito, hindi rin nila totally maihayag itong kanilang kagustuhan na i-dismiss ang kaso dahil nga sa reaksyon ng taong bayan. Dito sa mga taong nagtsatsaga sa pilitan, nagtsatsaga sa ulanan dahil ayaw nilang bastusin. Ayaw ng mga taong ito mabastos. Kasama na rin tayo dyan na ayaw nating mabastos ang konstitusyon. Kasi from the very beginning, talagang binastos na ni Chis Escudero yung salitang forthwith na basic na sana ngayon ay talagang nasa kalagitnaan ng hearing.
nasa kalagitnaan ng paglilitis tungkol dyan sa impeachment case na yan. Pero nilaro-laro nila ang haba-haba na ng dribble at ito na nga ang nangyari. Nagkaroon ng botohan at ang nanindigan lang dyan, 5 senador kontra sa 18 at ibinalik na nga ang articles of impeachment dyan sa lower house. Pero ang sinasabi natin dito, obvious na nilalaro nila Chis Escudero, nila Cayetano. Alam nilang magre-react ang mamamayang Pilipino, kaya ganito ang ginawa nilang aksyon. Hindi nila tuluyang ipinakita ang kanilang baraha para laruin ng bayan. Ang tatlong ito, si Chis Escudero, si Cayetano, at itong si Villanueva. Itong sila Bato de la Rosa, sila Bongo, sila Amy Marcos, obvious na talaga. Wala nang pasubali. Pinakita na talaga nila yung baraha nila. Pero itong tatlong ito yung mga naglaro talaga. Nilalaro nila ang taong bayan. At of course, yung mga tahimik dyan, mga hindi umimik, hindi ko maintindihan kung hindi masyado nilang naintindihan talaga yung nangyayari o talagang bumoboto sila in favor of Sara Duterte or yung iba talagang walang pakialam. Basta nakiayon na lang doon sa boto ng marami. Pero ang tingin ko rito, meron talaga diyang iba, bumoto pero hindi nila masyadong naintindihan. Hindi masyadong nasakyan ang gustong mangyari nitong si Cayetano. Meron pa nga dyan, sa tingin ko meron pa nga dyan naniniwala na pabor sa impeachment itong ginawa ni Cayetano. Wow! Actually, may konting panalo na nakuha rito ang pro-impeachment dahil klaro dito na itutuloy-tuloy na yung proceedings. After the session ng gabi na yan, ipinadala na yung mga summons na kailangan ipadala diyan kay Sara Duterte. At ilang beses sinabi ni Chis Escudero, this is in no way a dismissal. Ito ay pagpapatuloy na nung impeachment proceedings. So, dapat panghawakan ng taong bayan yan. Dapat yan hindi na dumaan uli sa botohan. Kasi baka pagdating sa 20th Congress, may mag-ungkat na naman na pagbotohan yan. Kaya dapat yan, bantayan lahat ng mamamayang Pilipino, lalo nating tingnan ang kilos ng mga senador na to dahil doon sa mga pinangako ni Chis Escudero na yan ay magtutuloy-tuloy na. So ngayon, sa akin, pabor ako na total na andyan na yan, sagutin na yan ng Kongreso. Of course, ang hindi kayang sagutin dyan, yung tinatanong doon sa huling linya na sinasabing, tanungin ang 20th Congress, yung lower house, kung sila ay interesado pang ituluyan doon sa parating na 20th Congress. Yan ay katawa-tawa para sa akin. Kasi nga, sino ang kinakausap mo dyan? Dito, obviously, ay delaying tactic na lang ito. Dahil bago makasagot ang 20th Congress, kailangan mag-convene muna ang 20th Congress, kailangan manumpa muna yung mga bagong congressmen. So yan, obviously, ay hindi masasettle ngayong 19th Congress. So yan yung isang nakakatawa na nakakainis at yung technique na lumusot, ang isang diversion na lumusot na pinopose ni Cayetano. Wow. Of course, itong si Pimentel, nag-iisa na kasi. At saka si, nandiyan din si, of course, nandiyan si Risa Ontiveros, pero talagang na-overwhelm na rin itong si Pimentel sa pagsangga dito sa mga gusto mangyari nila Chis Escudero, ni Cayetano, nila Tolentino at nila Bongo at saka ni Bato de la Rosa. But nevertheless, ipinakita ni Senator Coco Pimentel yung tamang paninindigan na dapat natin hangaan at dapat nating bigyan ng masigabong palakpakan itong si Senator Coco Pimentel dahil sa ginawa niyang pakikipaglaban sa tama or pakikipaglaban para sa tama. Talagang kawawa ang minority rito. Itong nanindigan na mga tao para sa katotohanan at para doon sa konstitusyon. Of course, hinahangaan din natin ang boto nitong si Senator Binay at Senator Grace Poe, ganoon rin ang boto ni
Gatchalian. Sila po ang talagang nakipaglaban, ipinaglaban ang konstitusyon. Ang sinasabi ko na sa kabilang side, ang tingin ko rito, mayroong mga senador na nasa isip nila ay meron ding advantage na nakuha itong pro-impeachment dahil sa proposal na to. Although yung trick ay meron din trick na ito'y nakaka-delay. But then again, sabi nga ni PBBM, kahit naman umpisahan mo ngayon yan ay hindi rin matatapos, hayaan mo nang tumawid yan doon sa 20th Congress na sa tingin ko talaga namang tatawid. Ikinumit ni Chis Escudero yan, ikinumit naman din ni Cayetano, natutuloy na ang impeachment case na yan. So, mga kapatid, mga kababayan, yan na lang ang bantayan natin. Na dapat talagang, since ayan ay nanggaling sa bibig nila, ipaglaban natin yan, bantayan natin yan na talagang mangyayari yan at hindi na daanin uli sa pagboto ang approval niyan. Dahil nanggaling sa bibig ni SP Chis Escudero, nanggaling din sa bibig ni Cayetano na yan ay tutuloy sa 20th Congress. Yan na lang ang bantayan natin. Dahil kitang-kita natin kung paano manindigan itong sila Bongo, sila Bato de la Rosa at sila Amy Marcos na talagang kinapala na talaga ang mukha na ipaglaban itong si Sara Duterte. Sang-ayon po ako sa motion ni Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano, basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang dalawang kondisyon. Ang sabi, accountability? Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang. Si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At may panibagong isasampang 612 million na namang confidential fund ng OVP at ng Department of Education. Walang tigil na kaso. Bakit hindi paghusayan ng mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? May multa yan, may kulong if ever mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahen ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, saan ka lulugar? Ito talagang si Amy Marcos, grabe ito. Marami pa siyang mga pa-style-style na SKL. Saan ka lulugar? Ang huling-huli niya sinabi. Well, Mrs. Senator, ito na masasabi ko sa iyo. May nakalimutan kang SKL. Ang SKL na nakalimutan mo, sobrang kapal mo, lady. Hanggang dyan na lang po mga kapatid, mga kababayan. Doon po sa bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, at paki-like na rin, and then paki-share na din po para lumaki ang ating community, maraming makarinig at maraming ma-enlighten doon sa ating mga pinag-uusapan dito tungkol sa pinaglalaban ng mga pro-Duterte na wag matuloy itong impeachment case na to. Ilaban po natin ito. Magkaisa po tayo dahil ito po ay para sa katotohanan. Hindi po ito dahil lang sa politika. Hindi po ito pagkampi kay BBBM or pagkampi kay Sara Duterte. Hindi po tayo ganun. Ang kampihan po natin dito, ano yung dapat gawin, ano yung nasa konstitusyon, at ano ang tama para sa ating mga mamamayang Pilipino. Again, thank you so much, ladies and gentlemen. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli.